Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, sila sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit, 94 at 12. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito sa probinsya ng Bulacan. Kung paano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanang ang siya ko pong ibabahagi rito po sa Tanikalang Lagot. Ganito po iyon. Leona, anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan? Bakit? May problema po ba, Papang, ang rubber production natin doon? Oo, anak. May mga paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si Ate at Kuya Avelino ang inyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakakatanda kong kapatid. Sa iyo ko na nga ipinamahala ang lupa sa Agusan. Bantayan mo ang mga tauhan natin doon, baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantation. Baka yung mga katas ng rubber na nakuha sa mga puno mismo ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga po bang sa akin ang single na motorbike na ito? Oo, anak. Di ba hiningi mo sa akin iyan kaya ibinili kita? Ingat ka na lang sa pagmumotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Dionisio, sinusunod mong palagi ang luho ni Leona, kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Tiyak palagi na iyang kasama sa barkada niyang mga dimotor dito sa atin. Nako naman, Jobensa. Hayaan mo nang maging masaya ang anak natin. Mamang, tara po, angkas ko kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag naaksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, Mamang. Tignan ko lang kung iyang mukha mo ang masira sa iyong pagmumotor. Tigil ka na, Jobensa, sa iyong pagsasalita. Baka nga mapahamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na iyan, ay matatali na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagkakadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo, hindi naman siya tamad. Dapat nga kayong magsamang mag-ama. Pareho ang takbo ng inyong utak. Si Mamang talaga, super sungit. Palibhasa may pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umiira sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya mapagtapobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talagang i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan na natin at matutuli na makasamahan natin. Tayo na lang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto nilang pasiklaban ko sila sa pagmamotor. Itutodo ko na itong selyador. Dapat humahato ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mo magpatakbo. Kumain kayo ng alikabok. Habol! Aya! Todo gasolina na ako! Leona! Ha? Sasadsad ako sa buhanginan? Leona! 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 Buhay ka pa ba? Leona! Aray ko po, ang braso ko, namamanhid. Buhay pa ako, bruha ka. Tulungan mo ako. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Sobrang tigas kasi ng ulo mo, babae ka. Kaya yan! Aray ko po, pwede ba, Mamang? Huwag nga kayong sumigaw rito sa ospital. Napilayan na nga ako, mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag nga kayong manisi, aksidente iyon. Paano hindi ka maaaksidente? Satulin mo ba naman magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya. Para bang dalawa ang buhay mo kaya ayan tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka.
Ano ka ba naman, Jobensya? Tigilan mo na ang anak mo. Huwag mo nang sermonan. Ayan ka na naman. Magsama nga talaga kayong mag-ama. Parehong matigas ang ulo. Kamusta na, Inday Leona? Wala ka ng motor, balik pang inyong paa, at pasa ang muka. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbis na kahabagan mo ko, inaalas ka mo pa ako. Huwag ka nga mag-alala, gagaling rin ako. At makakapagmotor pa ako. Makikita mo, aksidente lang ito. Dodong! Pero wala ka ng motor kasi ibinenta na ni Mother ang iyong motor. Kababatak lang kanina. Ano? Bakit ibininta ni Mamang? Motor ko iyon. Si Papang, di ba inawat si Mamang? Kailan ba umubra si Papa kay Mamang? Kaya mo ba nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba palagi naman si Mamang ang nasusunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang Mamang na makikialam. Kapag may magandang nangyari sa buhay ko, saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipakikita ko kay Mamang na kaya kong mamuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila, sa akin ang kalayaan ko. Leona, ayun na ang sundo natin. Si Manong Rodney, ayun sa jeep, kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona. Maupo ka. Mr. Tan, bakit po ninyo ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko? Pagpasensya na po ninyo ako. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. No, wala akong nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis ka ngang matuto at masipag ka. Kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho. Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo naman magtrabaho, kapitbahay. Parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikialam? Anong paki mo sa akin? Nako, sorry miss, na-open ba kita? Wala lang iyon, natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Pwes, hindi ako natutuwa sa pangingialam mo. Ganyan ba rito sa Manila? Ang buhay ng may buhay ang pinakikialaman ninyo. Kasi sa pinanggalingan kong lugar, ang mga tao doon hindi chismoso na gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang, busted ka na, chismoso! Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Umitiyak na lang palagi, gusto kong nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala-dala mo pa rin ang pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao, ipinahiya mo. Di ba sana kung wala nakirinig nandun pa yung guard. Tumigil ka na nga riyan, Aya. Ano bang pinakain sa iyo ng pakialamerong iyon? At kibait-bait mo sa kanya. Huwag mong sabihin may pagtingin ka sa lokong iyon. Wala! Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako magpapapansin doon. Ikaw ang gusto noon. Nagpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman yung tao at binata. Bagay kayo, dalaga ka naman. Alam mo, kakailanganin mo ang pagmamahal ni Zosimo dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruha. Nahihilo ako. Oops, Leona, ano nangyari sa iyo? Tulong guard, di ko kaya, matutumba kami.
Salamat sa tulong mo at nasalo mo ko, Zosimo. Di ka nagalit sa akin, Leona. Mabuti at andun ako, kasunod mo kung nagkataon sa lupa kababagsak. Alam mo bang inadya talaga ito ng tadhana na sa mga bisigaw, ikaw bumagsak? Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inupan itong silid na ito. Dito tayo magsimulang mamuhay bilang mag-asawa. Magsusumikap ako ng gusto para sa ating magiging anak. Zosimo, hindi naman ako naghangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ko. Kung mayroong pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa iyo? Tao ka at masama pala ang pakiramdam mo, nagtrabaho ka pa. Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Mayroon pa naman akong para doon. Sana magpahinga ka naman, baka ikaw naman ang mapano. Pwede namang amang gata si Bimbing. Si Dodong naman, kanina ang kinakain. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Pangako mo nung una, tiwala'y iingatan. Baka naman sa susunod na habang buhay. Zosimo, akala ko matatagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin, gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dodong at gusto mo pang makita na ikinakasal si Bimbing. Pero bakit iniwan mo na kami? Paano na kami ng mga bata ngayong wala ka na, Zosimo? At kahit na mawala ng oras, ang puso ay napunas. Ikaw pa rin sa susunod na habang Leona, gaya mo rin akong biyuda. Maliliit pa lamang ang mga anak ko nang namatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay kung kaya't napagtagumpayan ko lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mong ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pang dumalo sa simbahan na kung saan dumadalo si Nana Rosa at totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba roon. Marami man ang ginawa ang Diyos sa aming mag-ina at kailanman hindi niya kami pinabayaan sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.